Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Raul. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong dekada 80. Nang mga panahong yun ay lumayas ako sa lugar namin at kung saan-saan napapadpad. Hanggang sa nakarating ako sa lugar ng Samar. Napakalayo ng narating ko. Mula Antique ay naglakbay ako papuntang Samar noon. Sumasabit-sabit lamang ako sa mga sasakyang dumadaan o kung minsan naman ay naglalakad. Kapag naman may nadadaanan akong lamay ay nakikilamay na muna ako para kahit papano ay malagyan man lamang ng kape at biskwit ang nag-aalboruto kong tiyan dahil sa gutom. Dumidiskarte lamang ako dahil sa wala akong kapera-pera noon. Biglaan kasi ang paglalayas ko at hindi pinag-isipan ng mabuti kung saan pupunta. Kumbaga, bahala na kung saan ako dalhin ng mga paa ko noon. Ang tanging mahalaga lamang sa akin ng mga oras na yun ay makalayo sa pamilya ko. Bakit? Malalaman niyo yun mamaya. Dahil ibabahagi ko ng buo ang mga pangyayari para hindi kayo mabitin sa ikikwento kong ito. Nung napadpad na ako sa Samar ay binala kong pumunta ng Manila. Sa isip-isip ko, doon na ako manirahan ng pangmatagalan. Dahil sigurado akong hindi na ako masusundan pa ng mga kaanak ko. Pero hindi na natuloy ang mga bala kong yon. Nang may nakilala akong dalaga sa tindahang pinapasukang trabaho. Naging budigero ako sa tindahang yon at stay-in pa. Kaya naman kahit papano ay nakapag-ipon-ipon ako noon. Nung makilala kong dalagang si Elena ay nagbago ang lahat ng pananaw ko. Kung dati wala akong pakialam kung saan man ako mapadpad at wala akong pakialam kahit na napapariwara ng buhay ko. Na mga panahong nakilala ko si Elena ay gusto ko nang magbago at manatili na lamang sa lugar kung saan naninirahan ng dalaga. Unang tingin ko pa lang kasi sa kanya ay nahulog na kaagad ang loob ko noon. Maliban sa napakaganda ay ang bait-bait pa at maalalahanin. Kung kaya naman ay naglakas loob na akong ligawan siya. Noon ngang napasagot ko na siya, syempre ayoko nang pakawalan ng babaeng una kong minahal. Fast forward. Makalipas ang 1 taon ay nabuntis ko ito. Nagsama kami sa iisang bubong. Hindi naman tutol sa akin ang pamilya niya. Wala naman akong ipinakitang hindi maganda sa kanila. Purong kabaitan at kasipagan lamang ang pinapakita ko noon. Ganoon naman tayo mga kalalakihan para makuha natin ang loob ng mga hilaw na binanat bayaw. Siyempre, bait-baitan muna tayo. Tsaka na natin ilalabas yung mga masamang ugali kapag nakuha na natin ang gusto. Biro lang, Sir Seth. Baka maniwala kagad yung mga kagido nating tagapakinig. Balik tayo sa kwento. Nanirahan kami ni Elena sa Karatig Baryo. Taliwas sa tinitirahan ng mga kaanak nito. May lupa kasi sila sa baryong yon kaya't doon kami nagpatayo ng bahay. Simpleng bahay lamang ang ginawa ko pero puno ng saya at pagmamahal. Lalo na noong nanganak na ang kinakasama ko. At lalaki ang naging anak namin noon. Ang akala ko ay tuloy-tuloy na ang kasiyahang nararamdaman kasama ang mag-ina ko. At tuluyan ko nang makakalimutan ang mga bangungot na pinagdaanan ko sa kamay ng sariling pamilya. Pero hindi pa pala. Dahil sa dito palang mag-uumpisa ang kalbaryong dadanasin ko. Isang hapon, mga pasado 5:00 na yon. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag sa kalangitan. Habang abala ako sa pag-aayos ng bakod sa likuran ng bahay, nakarinig ako ng may hinang pag-atungal ng hayop at para bang may kaaway ito. Yun bang para itong asong aatungal sa harap ng kaaway nito. Nung hahanapin ko na kung nasaan ang ingay, ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang bigla na lang may mabilis na pumapagaspas pa itaas mula sa talahiban. Bahagya pa akong napaatras at sunod-sunod na kumakabog ang dibdib ko nun. Kakaibang ibong nakita kong lumipad pa itaas. Para itong kasing laki ng manok na panabong. Pero naisip ko,
imposibleng manok yun eh. Gawa ng sa pagkakaalam ko, walang manok ang lumilipad ng sobrang taas nun. Minadali ko na lamang ang ginawang pagkaayos sa bakuran. Matapos kong gawin ang bakod ay nagpahinga na muna ako sa maliit na sala. Ipinikit ko ang mga mata habang nakaupo at nakatingala. Habang nakapikit ako ng mga mata, ay narinig kong parang may mga yabag ng paa ang naglalakad papunta sa kusina. Yari pa lamang kasi sa kawayan na pinagdikit-dikit ang sahig namin at nakataas yun ng konti. Kung kaya't dinig na dinig ko ang bawat pagakbang ng paa. Sa pagkakalang dumating na si Elena at dumiretso lamang ito sa kusina. Marahan kong idinilat ang mga mata at tumayo na't pumunta sa kusina nun. Habang naglalakad nga papuntang kusina ay nakangiti pa ako. Elena, anong binili mong ulam? Gusto mo tulungan na kita magluto ng hapunan? Tanong ko, sa pag-aakalang naroroon na ito. Pero natigilan ako sa pagsasalita. Nang makarating ako sa kusina, wala ang misis ko. Ni Anino o ang mga pinamalengke nito ay wala. Ultimong ang anak naming si Nico, hindi ko nakita. At mas lalong hindi ko narinig ang boses nito. Kadalasan kapag galing sila sa pamamalengking mag-ina, sa bakuran pa lamang ng bahay, naririnig ko ng boses ng anak ko eh. Muli, nagtataka na naman akong kumunot ang noo. Gawa ng kung wala ang mag-ina ko. Kaninong mga yabag ng paa ang naririnig kong naglalakad kanina papunta sa kusina? Ipinagpalagay ko na lamang na pagod ako. Kaya naman kung ano-ano na lamang ang naririnig ko nun. Kako baka mali lamang ako ng narinig. Langya, makalabas na nga ng bahay. Doon ko na lamang sila hintayin sa labas. Wika ko pa sa sarili ko nun. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng hindi maganda. Pero pagbalik ko sa sala, ganoon na lamang ang gulat ko at panlalaki ng mga mata nang makita ko si Lolo Igme na nakaupo sa mahabang upuan. Ang lolo ko na naging dahilan kung bakit lumayas ako sa lugar namin. Muli, bumalik ang dating takot na nararamdaman ko at hindi ko kayang ipaliwanag ang sarili ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko ay panandaliang namanhid ang katawan ko't nangapal ang mukha ko. Nawari ba'y tinubuan ako ng kilabot sa buong katawan. Kamusta ka na, Apo? Mukhang nagulat yata kita sa biglaang pagbisita ko dito. Nakangising wika ng abuelo ko na sinamahan pa ng paghagikik nun. Lolo, bakit po kayo nandito? Anong ginagawa niyo dito? Tsaka paano kayo nakarating dito? Sinong nagturo? Puting-puti na ang buhok nito. Kulubot ng masyado ang mukha niya. Halatang napakatanda na niya. Pero kahit napakatanda na ng Lolo Igme ko, Sir Seth, ay napakalakas niya pa rin at matikas pang tingnan ng pangangatawan. Lolo, paano niyo nalaman na dito ako nakatira? Muling tanong ko. Natatakot na rin kasi ako at nag-aalalang baka darating na ang mag-ina ko at makita nito ang abuelo ko at may gawin pang hindi maganda si Lolo Igme sa kanila. Hindi pwedeng makita niya mag-ina ko. Hindi sila magiging ligtas oras na malaman ni Lolo na nagkaroon na ako ng anak. Tingin mo ba'y matatakasan mo talaga ako? Alam mo kahit saan ka man magpunta ay masusundan at masusundan pa rin kita. Markado ka na sa akin, Raul, kaya huwag mo na ulit akong pagtataguan. Mapapagod ka lang. Sambit niya. Sa narinig ko ay doon ko na pag-isip-isip na kahit anong gawin ko ay hinding-hindi ko talaga matatakasan ang kapalarang nakaatang sa akin. Pero ganun pa man ay hindi ako papayag. Iibahin ko ang landas ko at hinding-hindi ako tutulad sa mga kapatid kong naging sunod-sunuran lamang sa mga kaanak namin. Kahit sundan niyo ako ng sundan, hindi po magbabago yung desisyon ko, Lolo. Hindi ko tatanggapin yung pagiging aswang mo.
Kahit na paulit-ulit mo pang ialok sa akin ang bagay na karangyaan kung ang kapalit naman nun ay pagiging aswang, di bali na lang. Paulit-ulit ko rin kayong tatanggihan hanggang magsawa na lang kayo. Sinabi ko din sa kanya na sa ibang kaanak ko na lamang niya ipasa ang pagiging aswang nun. Na kaya ako tumakas sa baryong kinalakihan ko dahil sa ayaw kong sumunod sa kanilang landas. May sarili akong buhay . May sarili akong pag-iisip at gagawin ko kung ano ang gusto ko. Pasensya na ho pero pwede na po kayong umalis at kung pwede lang huwag na kayong bumalik pa. Matagal ko nang tinalikuran yung angkan natin. Hindi na ako babalik pa doon. Kahit sabihin mong matagal mo nang tinalikuran ang angkan natin, baka nakalimutan mong nasa dugo mo nananalaytay ang pagiging aswang at walang pwedeng tumanggi kahit na sino man. Natakot ako nang mabanggit ni Lolo Igmi kung nasaan daw ang asawa at anak ko. Sayang naman umano at hindi nila masasaksihan ang gagawing pagsalin ng binhi sa katawan ko noon. Hindi ko na napigilang magtaas ng boses at sinabihan nitong huwag idamay ang mag-ina ko. Wala silang kasalanan kaya tumigil na ito at bumalik na sa kung saan man siya nararapat. Mas lalong humagikik naman ng tawa si Lolo. Pinagbantaan niya ako na kung patuloy ko pa rin tatanggihan ang alok niya, mas mainam nang sa anak ko umano isasalin ang pagiging aswang nun. Huwag mong gagalawin yung pamilya ko. Kakalimutan kong lolo kita. Sinabi ko pa sa kanyang hindi ako natatakot kapag pamilya ko nang pinag-uusapan. Nanlilisik ang mga matang tinitigan ako ni Lolo. Alam kong nagalit ito sa sinabi ko. Pero kailangan ko yung gawin para hindi na maulit pang ginawa niyang bigla ang pagsulpot sa bahay. Na mga sandaling yon, pakiramdam ko ay tagos hanggang kaluluwa ko ang matalas na titig ni Lolo. Ramdam ko na rin ang pangangatog ng mga tuhod at ang panlalambot ng buong katawan ko. Pero pilit pa rin akong nagmamatapang alang-alang sa mag-ina ko noon. Dapat bago dumating sila Elena, napaalis ko na si Lolo Igmi para hindi na sila magpang-abot pa. Walang alam si Elena na may lahi akong aswang. Kaya't natatakot ako kung sakali mang magpang-abot ang dalawa. Pero Sir Seth, mas lalong nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si tatay at ang kapatid ko. Mabalasik ang mga mata nilang nagmadali na akong nilapitan at halos kalad ka rin na papalapit kay Lolo Igmi noon. Pilit akong nagpupumiglas at inutusan silang bitawan ako pero kahit anong pagsasalita ang gawin ko, hindi nila ako pinapakinggan. Maya-maya ay bigla na lamang akong sinakal ni Lolo. Malakas na ibinalandra sa may sahig noon. Napapaupo ako at halos hindi na makahinga sa tindi ng pagkakasakal ng abuelo ko. Sa isip-isip ko pa, mukhang yun na yata ang magiging katapusan ko. At ang masakit pa sa lahat ay sa mismong kadugo ko pa ang papatay sa akin. Ilang saglit pa ay mariing hinawakan ni Lolo ang bibig ko at pinapanganga. Pilit naman akong pumapalag dahil sa mukhang naulaan ko na kung anong gagawin niya. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko magawang makapanlaban nun. Hawak ni tatay ang kabilang kamay ko at hawak naman ng kapatid ko ang kabila. Mas lalo pa akong nangilabot at napadasal na lamang dahil sa nakita kong nakamulagat at namumulang nanlilisik ang mga mata ni Lolo habang nakadungaw sa mukha ko noon. Kung hindi ka madadala sa pakiusapan, mas mainam lang sa pilitan para wala ka ng kawala. Hindi kami papayag na magpatuloy ka sa ginagawa mong kalokohan. Ngayon, oras nang maisalin ni tatay ang bininang aswang sa'yo. Hihintay namin ang pagbabalik mo sa bahay. Wika ng aking ama noon. Naluluwang nakiusap ako sa kanilang hayaan na lamang nila ako na gusto kong mamuhay ng normal at walang kinatatakutan. Gusto kong magkaroon ng pamilyang masaya at hindi yung nagtatago sa maraming tao. Wag lang mahusgahan, kaya kung pwede lang ay palayain na nila ako. Hayaan na nila ako sa kung ano man ang gusto kong gawin sa buhay noon. Halakak lamang ang naging tugon ng aking ama't kapatid.
Ganon din si Lolo Igme na kasalukuyan ay nakakakilabot na ang wangis niya. Sa isang iglap, may iniluwa ito sa tapat ng bunganga ko. Kulay itim na bagay yon at talagang nakakadire. Napakaliit lamang noon na para bang sago. Madulas at may kasama pang lapot-lapot na laway. Matapos ang pangyayaring yun ay nawalan na ako ng malay at sa paglipas ng ilang sandali ay nagising na lamang ako nang maramdamang may mahinang tumatakpik sa balikat ko. Pagdilat ng mga mata ay nabungaran ko si Elena. Siya palang gumigising sa akin noon. Tinanong niya pa ako kung bakit sa sahig daw ako natulog kayong bakante naman ang kwarto. Para umano akong lasing na kung saan abutan ng antok ay doon matutulog noon. Marahan akong bumangon habang sapo ang ulo at tiningnan ng magkabilang braso kong pasabay yung sugat. Alam ko kasing sobrang diin ang pagkakahawak ng kapatid ko at ni tatay noon. Maging ang bibig kong napatakan ng malalapot na laway ni Lolo Igme. Kinapa ko din. Pero laking pagtataka ko nang wala akong nakakapangbakas o makita. Kahit nga ang ginawang pagkalmot ni tatay sa braso ko ay nawala yon. Anong nangyari? Nasaan na sila? Gulong-gulo ang isipan ko at pilit na inaalala mga nangyari bago ako nawalan ng malay. Elena, may nakita ka bang 3 lalaki dito kanina pagdating mo? Umiling si Elena at sinabing wala naman siyang nakita. Nagulat na nga lang daw siya nung makita niya akong natutulog sa sahig nun. Dapat kong nakakaramdam na raw ako ng antok, pumunta na ako sa kwarto namin at doon na magpahinga. O kaya naman ay sa upuan ako hihigat hindi na sa sahig nun. Gulong-gulo ang isipan ko ng mga sandaling ito. Hindi ko alam kung totoo ba ang mga nangyayari sa akin o panaginip lang. Tsaka na pag-isip-isip kong napaka-imposibleng matunton ng pamilya ko kung saan ako nakatira. Baka panaginip lang yan. Pangungumbensing sambit ko noon. Ayun nga, inisip ko na lamang na isang panaginip lang lahat ng nangyari. Pilit kong binaliwala yon. Malabo din kasing mangyari tsaka kung sakali man na totoo ito, di sana may pasana ako sa braso at kalmot, diba? Kahit ngayong leeg ko walang bakas ng pagkakasakal eh. Natigil lamang ang pag-iisip ko nang malalim ng lapitan ulit ako ni Elena at tinanong kung ayos lamang ba umano ako. Kanina pa daw kasi siya nagsasalita pero hindi ako umiimik noon. Ayos lang ako. Ano kasi? Masakit lang ang ulo ko. Pasensya ka na. Pagsisinungaling ko na lamang. Ayaw kasing bigyan siya ng alalahanin pa. Sa pagdaan ng mga araw ay napapansin kong parang may kakaiba na sa sarili ko. Mabilis nang uminit ang ulo ko at parang may gusto akong kainin pero hindi ko alam kung ano. May mga panaginip na rin akong kakaibat sa pakiwari ko. Parang totoo yon. Minsan kasi nananaginip akong pumunta sa kagubatan at may mga putik akong natatapakan. Sa panaginip ko ay may hinahabol akong hayop at gusto ko yung lapain. At noong nahuli ko na yon, parang may kung sino ang pumipigil sa aking wag lapain ang kaawa-awang hayop na ito. Pagising ko sa kinaumagahan noon, matapos ang masamang panaginip, ay may putik na ang paa ko at hindi ko alam kung saan ko nakuha at papanong nangyaring nagkaroon ako ng putik sa paa. Hindi lang isang beses nangyari ito, Sir Seth, pero sa hindi maintindihang dahilan, sa tuwing nahuhuli ko na ang hayop at akmang papatayin ko na, may boses akong naririnig at pinipigilan ako sa gagawin ko. Tapos noon wala na akong maaalala kung ano ang mga sumunod na nangyari. Nagigising na lamang akong may putik ang paa ko. Mabuti na lang at natataong palagi akong nauunang magising sa aming dalawa ni Elena. Kaya't bago pa man ito magising, ay nalinis ko na ang mga bumabakat na putik sa sahig papunta sa higaan. Isa rin sa mga ipinagtataka ko sa sarili, yung tipong bangong-bango ako sa kapitbahay naming buntis. Kahit na may kalayuan ang bahay nito, mula sa bahay namin, mga nasa ika-6 na bahay pang tahanan nito.
Napapansin na rin ng misis kong nagpapatunog ako ng ngipin ng hindi namamalayan. Sa tuwing nahuhuli niya nga akong nagpapatunog ng ngipin ay sinasaway niya ako at parang batang pinapagalitan. Dahil masamang pangitain daw ang ginagawa ko. Ang sabi-sabi kasi ng karamihan kapag ikaw raw ay nagpapatunog ng ngipin nang hindi mo namamalayan, isa sa pamilya mo ang mamamatay. Siyempre hindi ko gusto yon. Pero hindi ko din kasi namamalay ang ginagawa ko na palang bagay na pinaniniwalaan ng lahat na masamang pangitain. Palagi na ring sumasama ang pakiramdam ko. Kaya't minsan ay hindi ako nakakapasok sa trabaho. Pero ang lubos na ipinagtataka ko, Sir Seth, tuwing sumasapit ang dapit hapon, napakasigla ko at nawawala ang pamibigat ng katawan ko at pagsakit ng ulo. Ang akala ko noon trangkaso lang ang nangyari. Kaya't binaliwala ko lamang ito. Hanggang doon lang naman kasi ang nangyayari noon. Yun bang tipong ang bigat-bigat lamang ng pakiramdam ko at masakit ang ulo ko. Mga ganong sintomas lang. Maliban sa panaginip ko na sa pakiramdam ko ay totoong nangyayari noon. Isang araw, sa nag-aalalang boses ay tinanong ako ni Elena kung ayos lang ba talaga ako. Ilang araw na raw kasi niyang napapansing parang may kakaiba sa akin. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa tanong niya. Maging ako man ay hindi ko alam kung ano na ang nangyayari sa sarili ko. Nagwika si Elena na magpatingin na raw kami sa doktor at baka hindi na isang simpleng pananakit lamang ng katawan at ulo ang nangyayari. Pumayag naman ako sa suhestyon niya. Pero nakailang beses na kaming nagpatingin sa pampublikong pagamutan. Parang mas lalo lamang lumalala ang sakit ko. Inom ako ng inom ng gamot pero parang wala man lang epekto yun sa katawan ko. Tuloy parang nagsasayang lamang kami ng pera. Ilang araw na rin akong natatakot na matulog noon. Baka mamaya ay may magawa na akong hindi maganda. Alam ko at ramdam ko sa sariling may mali na talaga. Nag-aalala na rin ako sa isiping baka totoo talagang dinalaw ako ng pamilya ko. At pinilit nilang isalin sa akin ang pagiging aswang ng abuelo ko noon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko oras na magkatotoo ang kutob ko. Paano na lang ang mag-ina ko? Hindi ko kakayaning mawalay sa kanila. At kung hindi man ako aalis sa piling nila kung totoo ang kutob kong naisalin nga sa akin yon, baka ako pang maglagay sa kanila sa kapahamakan. Ang daming bumabagabag sa isipan ko ng mga sandaling ito at ni isa, walang kasagutan. Natigil lamang ako sa pag-iisip ng malalim nang maramdaman kong tumabi sa akin si Elena. Tumikim muna siya bago nagsalita. Sa mahinahong boses ay sinabi niya sa akin na kung ano daw kaya kung magpatingin ako sa albularyo. Palagay niya daw kasi ay hindi ospital ang makakatulong sa akin kundi manggagamot. Dahil sa gulong-gulo na ako at hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin. Hindi ko na kinontra pang suhestyon ni Elena. Mas mabuti pa nga, hindi ko na rin kasi alam kung anong gagawin. Natatakot akong baka may magawa akong hindi maganda sa inyong dalawa ng anak natin. Kinabukasan ay hindi na nag-aksaya pa ng oras si Elena. Naghanap na kaagad ito ng manggagamot. May mga nahanap naman siya. Ang kaso nga lang ay napakasaklap na mga nangyari. At para na akong pinagsakluban ng langit. Yung mga manggagamot na nahanap niya ay tumangging gamutin ako. Sabi nila, nayanggaw umano ako at naitanim na ng aswang ang nilalang sa loob ng katawan ko noon. Ang mas lalong ipinag-alala ng mga albularyong nagbabalak gumamot sa akin. Malaking porsyento na umano na hindi nila ako kayang pagalingin. At baka yun pa raw ang ikamatay ko noon. Grabe ang panlulumong naramdaman ko. Parang unti-unti na akong nawawalan ng pag-asa. Pero kung ako, Sir Seth, ay pasuko na sa buhay, si Elena hindi. Palagi niyang pinapalakas ang loob ko at sinasabihan akong makakahanap din kami ng magaling na albularyo. Sa bawat araw na nagdaan ay hindi siya tumigil sa paghahanap. Maging ang mga binan ko ay tumulong na rin. Nung malaman nilang nangyari sa akin ay hindi sila nagdalawang isip na maghanap. Hanggang sa ayon,
May isang manggagamot ang nagsabi kay Elena na may magaling na albularyo umano itong kilala. Kayang-kaya daw ako nitong gamutin na hindi mapapahamak. Ang kaso nga lang may kalayuan umano ang tinitira ng manggagamot. Kahit na napakalayo yon ay talagang nagpursiging mapuntahan namin ito. Hindi na nagdalawang isip pang agad nang bumiyahe kami papunta sa lugar. Nang matingnan na ako ng albularyo, sinabi nitong manatili daw muna kami ng 1 linggo sa kanila. O depende kung ilang araw bago niya maalis ang nilalang na nasa katawan ko. Hindi ka niyanggaw, iho. Sa pilitang ipinasayo ng kadugo mo ang pagiging aswang nito. Tama ba ako? Tama po. Nung una akala ko panaginip lang lahat. Pero pinasa po sa akin yung pagiging aswang ng lolo ko. Nagising kasi ako, wala akong nakitang bakas na pumasok sa bahay. At sa pilitan akong pinasasahan ng pagiging aswang. Kahit mga pasapo na wala eh. Ngumisi ang albularyo at sinabi niyang talagang wala daw ako makikitang bakas na pumasok ang kaanak ko. Dahil ang totoo nun, idinaan nila sa panaginip ang ginawang pagsalin ng binhi ng aswang sa katawan ko. Matinding proseso ng pagriritual ang ginagawa ng pamilya ko. Matuntun lamang nila kung nasaan ako't sa ganon, ay maisalin na sa katawan ko ang binhi nila. Sobrang tanda na umano ni Lolo, kaya't nangangailangan na ng malilipatang katawan ng pinangangalaga ang binhi nun. At ako ang nakatakda kaya't sa ayaw at sa gusto ko, wala akong magagawa kundi tanggapin yon. Hindi to isang simpleng gamutan lang, Raul. Mahihirapan tayo. Kailangan ito ng konsentrasyon, lakas ng loob at tiwala mo na maalis ko ang binhing nakabaon sa katawan mo. Naiintindihan mo ba? Sunod-sunod akong tumango at nakiusap sa manggagamot. Mas gusto ko pang mamatay kesa maging aswang gaya ng pamilyang nilayasan ko. At mas lalong ayaw kong magkaroon o mapunta sa panganib ang mag-ina ko. Sila na lang ang meron ako, kaya't gagawin ko ang lahat, gumaling lamang ako noon. Sa unang proseso ng gamutan ay panay lamang ang pagpapausok ng mga halamang gamot ni Mang Benjamin. Sinabayan pa yun ng iba pang pangontra ng aswang para hindi umano mabilis ang paglaki ng nilalang. Habang nasa upuan ako't balot na balot sa kumot ang katawan ko, ay pumwesto sa harap ng altar ang albularyo at may mga ginagawa siyang ritual. Gumamit din siya ng itim na kandilat. May mga karayom siyang ibinaon sa kandila. Matapos sipan ang bawat dulo ng karayom na yon. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang mga bote-botelyang nasa gilid na may mga lamang insekto. Habang pinagmamasdan ko ang matanda, ay doon ko lang napagtantong parang isa din siyang mambabarang. Sa pagkakaalam ko, mambabarang o mangkukulam yung gumagamit ng karayom at itim na kandila nun. Patay na yung aswang na nagtanim sa'yo ng nilalang sa sikmura mo para maging aswang ka, iho. Wika nito matapos gawin ang pagriritual. Maluwaluhang napayuko na lamang ako dahil sa kahit anong pagtakas pala ang gawin ko, ay natuntun pa rin talaga ako ng pamilya ko. Sinabi ko sa albularyo ang dahilan kung bakit ako lumayas sa lugar namin at napadpad sa Samar. Ganun talaga, iho. Kahit na magpakalayo-layo ka pa, kayang-kaya kang mahanap ng mga kaanak mong aswang. May mga inuutusan niya mga yan para tuntunin ang amoy mo't nang sa ganon, mapuntahan kanila ng walang kahirap-hirap. Ang iba, idinadaan nila sa panaginip, kagaya na ginawa sa'yo, kapag alam nilang hindi ka papayag sa kagustuhan nila. Nga pala, hindi ka ba nagtataka kung bakit doon sa panaginip mo? Oras na papatayin mo ng kaawa-awang hayop na sinasabi mo ay may bumubulong sa'yo at pinipigilan ka. Hindi ka pa napapaisip kung sino ang taong yun. Saglit na napatingin ako sa manggagamot. Wala sa loob na tinanong ko siya kung kilala niya ba o nahulaan niya kung sino ang bumubulong sa akin at pumipigil sa panaginip ko na tumikim ng hilaw na karne. Ang ina mo,
Malakas ang pakiramdam kong siya ang pumipigil para hindi ka tuluyang maging ganap na aswang. Sunod-sunod na tumulo ang luha ko matapos marinig ang sinabi ng albularyo. Hanggang sa huli ay tinupad pa rin ng aking inang pangako niyang hinding-hindi niya hahayaang maging katulad ako ng mga kapatid kong niyakap ang pagiging aswang. Sinabi ko pang nakakaiyak yung usok nun para hindi nila malamang naiiyak ako dahil sa ginawa ng aking ina kahit na magkalayo kami sa isa't isa. Natawa naman ang albularyo at sinabing itigil na muna daw namin ang gamutan. Sa susunod na araw naman, dahil may ipapainom siya sa aking tubig na inusalan ng orasyon. Pampahina umano yun sa binhi ng aswang na nasa tiyan ko. Kailangang dahan-dahanin ang proseso sa panggagamot na gagawin niya. Dahil kung bibiglain, mas lalo lamang magkukumahog ang nilalang na nasa katawan ko. At baka hindi ko ito kayanin. Dahilan para ikamatay ko pa. Noon ngang pinainom ako ng tubig na may orasyon. Grabe yung pakla ng lasa nun. Halos ayaw yung tanggapin ng sikmura ko't masuka-suka pa ako. Pero pinilit ko yung ubusin lahat. Sa utos na rin ng albularyo. Matapos kong inumin ito ay nakaramdam ako ng pagkahilo. Humiga ako't ipinikit ang mga mata. Sa unang gabing nasa bahay ako ng albularyo ay payapa ang tulog ko. Wala akong panaginip na nasa kagubatan ako at naghahanap na makakaing hayop. Sa ikatlong araw ay doon na inumpisa ng albularyo ang matinding pagriritual ng orasyong pamarusa at pangkalas ng nilalang na nasa sikmura ko nun. Inabot kami ng halos 1 linggo bago ko tuluyang nailabas ang nilalang. At noon ngang makalabas na ito, para lang itong butiking nadurog sa sikmura ko nun. Kinuha naman yun ng albularyo at ibinalot sa itim na tela. Kailangan magpahinga ka muna dito sa bahay ng 1 araw. May gagawin lamang akong kwintas at yun ang gagawin mong pangproteksyon para hindi ka nalapitan ng mga kaanak mo. Tumango naman ako at nagpasalamat. Ganon din si Elena. Walang patid ang ginawa niyang pagpapasalamat sa albularyo. Ilang manggagamot nang nilapitan niya pero lahat ng mga yun ay naduwag. Ang gusto magbabayad kami ng malaki kapalit ng kagalingan ko. Matapos ng pangyayaring yun ay naging normal na ang lahat. Bumalik na rin kami ni Elena sa bahay at doon ay natupad ko ang dating pangarap na aakalain kong napaka-imposibleng mangyari. Ang magkaroon ng pamilyang masaya at tahimik.